Okay, sige, solo pick ka muna, Kian. For be here. Sir Mon, dito muna kayo sa gitna. Solo pick muna. Show off your OOTD. Of course, one of the best actors of our Good day here guys, despite na maulan. Ayan, magpapainit tayo ngayong hapon, tanghali. Okay, sige, solo pick ka muna with Micaela. Of course, kompleto ng ating director and cast ng Ang Modista. Okay, everybody, please join Micaela here for online live din tayo sa ating VMX Facebook page. Ngayon naman, Narinig? Wala pa rin. Hi, good afternoon po. My first question is for Direk. Kayo po ba yung nagsulat ng story? Ito po. Kayo po ba yung nagsulat ng story? Ano po yung, gano'n po kayo ka-involved sa pagbuo ng buong yung story? Yung stories from Viva. Bali, tinawagan lang po ako na i-direct ko to yung pelikula. So, bali, sa direction na lang po ako na-involve. Kumusta po yung experience nyo working with a seasoned actor at ito pong mga baguhan na? Actually, si Sir Mon is matagal ko na talaga minumanifest na maka-work. Before ng Viva Max, may pinitch ako sa kanya ng concept na para siya sanang bida. Pero ngayon, naghanap ako pa kami ng producer, kaya happy po ako na nakasama ko siya dito sa Modista. Thank you po. And Sir Mon, ano po reaction niyo doon? And kayo po bilang ilang taon niyo na po ginagawa ganitong pelikula, dekada na. Ano po, paano niyo po ginayad yung mga co-stars niyo? Well, first of all, very thankful ako kay Direk Ronald for casting me sa pelikulang to. Napakaganda po kasi ng script, ng storya at ng pagkakagawa ni Direk Ronald. Very proud ako na mapabilang ako sa proyektong to. And of course, excited akong makatrabaho muli si Micaela and si Kim naman kahit baguhan napakahusay. Makikita niyo naman sa trailer nag-deliver agad. So, very thankful ako kasi maraming nagtatanong sa tagal ko dito sa industriya bakit gumagawa pa ako ng VMX project na parang hindi ko na kailangan. Pero hindi ko kasi tinitignan yung VMX o yung proyekto na doon sa sexy genre. Ang mas importante sa akin yung kwento, yung character na ipoportray ko, sino ang director ko at sino yung mga kasama ko. Alam ko kaagad na maganda ang kalalabasan ng pelikula. Being an artist, hindi ako nakatingin doon sa sexy genre. Kumbaga, yun ang syempre ang paraan pagbenta ng VMX. Pero at the end of the day, lahat ng Viva Max na ginawa ko, makabuluhan at magaganda. Salamat. alright, very, very well said. Maraming salamat po. We will add to the list for now. Please pass the mic to Von Malinario of TV5. Hi, good afternoon po. Congratulations, guys. Yung question ko para kay Kuya Mon. Kuya Mon, susugan ko yung tanong ni Kate. Yun nga, kilala ka namin bilang dramatic actor, talagang pagdating sa pagiging kontrabida, sobrang galing mo. At nasabi mo na rin yung mga dahilan on why you are doing VMX. As an actor, as a versatile actor, anong fulfillment doing this kind of genre despite you being an award-winning actor and doing drama and action movies? Well, binanggit ko na na hindi ko tinitignan as kumbaga sexy o kumbaga erotic ang tema ng VMX. Dahil siguro sa tagal ko na din sa industriya, confident na ako eh. Wala na ako nung, ang tanda mo na magbubold ka pa ba? Parang ganon. Hindi ko siya tinitignan as ganon kung hindi, alam naman natin lahat na
for more than 30 years na akong umaarte at typecasted ako sa pagiging kontrabida. Parang pag kontrabida, kahit natutulog, ipoportray ko yon. Pero yung mga ganitong klaseng role kasi, bihira yan dumating sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pagiging bida o sa pagiging magandang role, kung hindi challenge yun sa akin eh. Yung character kasi dito ni nung character ko ay hindi lang basta kumbaga may drama o kakaiba sa the usual na ginagawa kong pagiging kontrabida. Malalim kasi siya eh. Tungkol kasi ito sa pamilya, sa frustrations at sa kumbaga sakit yung kumbaga yung pinagdaanan ng character ko. So very challenging yun sa akin. Hindi yan laging na-offer sa akin sa pagiging artista. Kaya naman syempre, ginrap ko yung mga ganitong klaseng role. Thank you po. Congrats, Kuya. Congrats, everyone. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Von. Now moving on to Stars Photo. May gananda ng mga tanong ni Alan Sancon. Hi, good afternoon. Congratulations to all of you sa bagong Dennis movie. Tanong ko lang kay Micaela. Micaela, this is your second time ba working with Mr. Mon Lanfiado? Yes po. How is it? Kumbaga ngayong nag-reunion project kayo sa Modista, how do you find him as an actor? Ay! may binubulong nga ako sa'yo kanina, di ba? Hindi. Pangatlo? Ay, yes! Pangatlo po pala namin pelikula. Oo nga! Pangatlo po. And syempre, sobrang grateful ako and sobrang saya ko lang kasi this is my comeback film. Tapos, sila pa yung nakakasama ko. Kuya Mon, Kim, and of course, Direk Ronald. So, sobrang nakakatuwa na nakakataba ng puso na dito sa mga nakasama ko, marami akong natututunan sa kanila. Alam mo yun, kapag, every film naman na ginagawa ko, sa iba't ibang artista, iba-iba rin kasi yung way nila ng pag-acting. So, at least ako nakikita ko sa kanila na, kaya niya yun, parang kaya ko rin gawin ito. Ganon. So parang nakaka-inspire makatrabaho ulit si Kuya Mon. Thank you, Micaela. Si Kim naman bilang bagong actress, kamusta katrabaho si Mon? Sobrang exciting po. Tapos, sobrang professional po ka-work ni Mr. Mon. Sobrang bait din po. Tapos, sinehelp niya rin po ako, lalo na yung pressure po nasa akin. Kasi, bigating actor ganun. So, nung may scene po kami doon na nahirapan ako. Confrontation. Tinulungan niya po ako. So, doon ako nabilib kasi sobrang bait. Ang galing. Sobrang professional makatrabaho. Thank you, Kim. Last na lang kay Mon. Mon, saan ka mas na-challenge? Gumawa ng ganitong klaseng film na medyo erotic or yung maging kontrabida? As I've said, yung pagiging kontrabida parang na sa akin yun, imagine for 30 years. Siguro baka 80% ng ginawa kong mga pelikula, mostly kontrabida yung role ko. I guess mas na-challenge ako dito. And in fact, di ba, sa edad kong ito, syempre may mga erotic scene yan, may mga love scenes yan. So challenge yun sa akin eh. Paano namin may execute na sa category ko na ganito, hindi siya magmukhang bastos, o mukhang cheap, o mukhang parang porn ang dating. So, napaka-ingat namin doon, pinaganda namin. At I guess may pagmamalaki namin ni Direk Ronald yun at itong mga kasama kong cast. Palaf na lang, anong mas erotic? Yung mga ginagawa mong mga medyo sexy film before or yung sexy film ngayon? Di ba gumagawa ka rin before? Yes, in fact, yung nung bago ako, marami rin akong mga ginawang ganyan sa Seiko, pero mostly kontrabida pa rin ako. Kontrabida ako ni Nagardo Versosa, ni Alejandro Baltimore. Even yung mga pelikula ni Lita Buenaseda na
leading man ako ni Aliona Amor, nila Rose Valencia, mga type ng El Nino films noong late 90s. Nasasama din ako doon. Pero iba yung VMX eh. As I've said, naka-anim na yata akong VMX, pero lahat ng ginawa kong VMX laging hindi siya ordinaryo eh. Laging may twist, laging kumbaga may balik. Hindi siya yung ordinaryong kwento na may love scene lang. Mas na-challenge ako dito sa mga ganitong klase na kumbaga sexy films sa panahon ngayon. Okay, thank you, Mon. Thank you, everyone. Congratulations. Thank you, baby. Thank you. In other words, deserving dapat of a Mon Confiado. Ang next question, ano po kung kontrabida na may erotic? Ay, maganda, di ba? Parang yung ilang ginawa ko doon sa mga nauna kong VMX may pagkaganon eh. So nandun pa rin yung pagkakontrabida, pero yun nga, nagiging kumbaga mas challenging sa akin kasi bida eh. I mean, bida means mabait, yung hindi siya kontrabida. So, bago yan sa akin eh. Yung mga ganon. Hindi yung palagi kang parang galit o palagi kang sumisigaw. Diba? Ito, kasi pwede mo siyang ipakita na ano pa rin yung, malalim pa rin yung karakter eh. Mas mahirap yun eh, na yung reason kung bakit siya galit, yun ang mas hinuhukay mo as an actor. Hindi yung ine-explore mo na kaagad siya. Okay, maraming salamat po. Now, moving on to Daily Tribune, Jeff Fernando. Hello po, magandang hapon. First question ko for Direk, Ronald. Ay, Direk. Hello po. Hello po. Ay, Direk. Hello. Ayan, may marami pong salamat muna kasi parang pinakilala niyo ulit yung profession ng modista kasi marami ng mga kabataan yan hindi na alam kung ano yung modista dahil konti na lang ang nagpapatahi ngayon kung tama ang ano mo. Meron po bang dito portion na ipinaliwanag niyo kung ano yung ginagawa ng modista o ano yung modista? Yes, pinakita ko dito yung kung paano magtrabaho yung modista from the start. Kailangan parang yung viewers ko, dadalhin ko yung viewers ko sa mundo ng modista. Kaya nag-research talaga ako kung paano yung pagtahi, Yung proseso. yung proseso. Oo. Tulad nung in-offer sa akin ng Viva to, sabi ko, modista, sabi ko, okay kasi yung lola ko dati sa modista. So nung unang pumasok sa isip ko na kailangan yung actor ko marunong magmanahe kasi hindi siya pwede na i-background lang yung makina at saka Kaya nung na-confirm na si Mika na siya gaganap na modista, kinausap ko na siya na Mika pwede kasi wala naman kami hindi naman kami nagkita hanggang mag-shoot. So nag-chat na lang kami na manood siya sa YouTube. Yung basics. Yung basic, kung paano yung galaw ng modista, yung pagunting, yung mga Tapos, sinunod naman niya, tapos, ang nagustuhan ko kay Mika is magaling na umacting. Pagdating sa set, yung habang nag-set up sila ng para sa sunod na eksena, doon pa lang siya tinuruan manahe. Kasi kailangan ko talaga siya ipakita na nananahe. So, ang galing niya kasi madali naman siya turuan na at saka dito, pwede na kayo magpatay kay Mika ng mga dami. Thank you po. Mika, yun, follow up natin, yung sinabi ni Direk. Ano ba, may nakita ka bang passion na in the future ba, ikaw na ang tatahi ng mga dress mo? Tahian ko kayo ng mga damit. Hindi. Well, ako rin naman po kasi anong sinabi po ni Direk. Ayun, I did my research, ganyan. Also, nakikita ko po siya before sa tita ko, yung wife ng tito ko. Okay. So,
nakikita ko po kasi kung paano po siya ginagawa, gano'n. Oo. So parang, well, ako rin naman po, I feel like fast learner naman po ako. Especially, kapag eager ka na matutunan mo yung isang bagay, especially this is for work, gano'n. So, kailangan talaga focus ako, ganyan. Kasi gusto naman natin mapaganda yung ginagawa natin. Okay, thank you. Last question po for Mon. Hi, Mon. Ayan. Kilala ka na nag-portray na ng maraming characters na nagbigay ng parangal din sa'yo bilang aktor. Can you share to us, how do you go inside a character bago mo siya i-portray? Paano ka naghahanda? Aside kasi doon sa mga ibang pelikula na ginagawa ko, yung method acting, yung Okay. nag-immerse ako. Pero syempre dito, hindi ko na magagawa yung kailangan punta pa ako sa mga Budista, etc. Kagaya ng binanggit ko kanina, yung pagpo-portray ko ng karakter, ang pangalan ng karakter ko rito ay Joel. Kumbaga, isa siyang simpleng tao, mapagmahal sa pamilya, pero may sugat May sugat na sasaksak sa kanya along the way ng kwento. Mas tinitignan ko kasi yung karakter bilang kung ano ang, yun nga, imbis na i-portray ko yun as galit, Okay. mas sa ilalim ko kinukuha, sa ilalim ko. Anong dahilan? Bakit magkakaganon yung karakter niya? Mas madali kasing sumigaw, mas madaling magalit, pero mas mahirap na magalit ng kinikimkim mo, yung hindi mo pinapakita sa loob mo lang. Mas mahirap yun eh. So ito yung naging, kumbaga, proseso ko doon sa characterization ko dito sa pelikulang ito. Okay. Maraming salamat po. Congratulations. Great question. Maraming salamat po. Now, rounding off batch 1 is from Marites University, Junardo. Hello, Kuya Mon. Hey Jun, miss you. Miss you. Natanong ko muna yung mga babae. So, si Mike kayo nagsukat, di ba? Kay Mon. Opo. Hindi ka ba nakatakot? Nasukatan siya. Ano naman? Parang may, di ba dahil ko, haba mo pala, sir? Mahaba naman kasi talaga siguro. Malakad. Ano na kayo, mahaba? Yung sabi sa sukatan mo yan, Simon. Ikaw, sukatan mo. Part of the scene. Yes. Sorry. Ano naramdaman mo? Siyempre, in character po ako Aha. noon. So, ano bang naramdaman ni Elsie? Siyempre, may kakaibang naramdaman si Elsie. Kasi, well, dun sa scene na bago kami nagkakilala, may ginagawang iba pa si Elsie. So, parang, how do I say this without spoiling? Ano? Oh my gosh. Ginabahan ako. Basta meron ka, may ginagawa ka special. Yes, Papainit special naman yung ginagawa ko. Kasi Parang syempre, may to order. Oo, gano'n. Parang syempre hindi lang naman siya ang aking customer. Okay. Ayan, so may mga fast customers pa ako, ganyan. And side quest. So parang, the thing with, si Kuya Mon, si Joel po, parang, nahanap ni Elsie sa kanya yung matagal niya nang hinahanap. Okay, haba, no? May pinakita siyang something. Haba ng pagmamahal siguro. Mahabang pagmamahal. First time mo ba to work with? This is your first time? Hindi man. Kami po ni Kuya. Actually, third time po. Third time. Opo. Kaya sobrang comfortable na rin po ako makatrabaho si Kuya Mon. Kahit, syempre may pressure pa rin kasi nga, malaking artista siya. Mahabang artista. Malahaba pa. Malaki, mahaba. Grabe, Ayun, so parang ang nakakatawa lang kasi hindi niya talaga ipaparamdam sa akin. Sobrang humble. Mamabay ko tayo. O si Kim naman. So ano naman ang ginawa mo rito sa Budista? Third party ka ba o what? Asawa mo?
Ano karakter mo dito? Nagbubulungan para mag-spoil. Napaka, ano kasi ng kwento nito eh. Napakaraming twist kasi kaya hirap na hirap baka ma-spoil yung ano eh, yung ano lang. kwento eh. Kaya gusto ko tong script na ito eh. O, ingatan mo, Kim, ha? Baka ma-reveal mo na agad, ha? Para lang ng tao. di ba? So, yung character ko po dito, si Gigi. Anak po ako ni Joel, Mr. Mon. Okay. And maldita anak niya po ako. Yun, maldita anak niya. Maldita Kasi anak. mga spoil ako. Ngayon lang, sige, maldita ka lang, okay. At you have sexy scenes din dito. Yes po. Kanino naman? Eh, kung sabihin ka, ha? Hintay mo ko, ha? Huwag mo pa. Ay, hindi po natin kayo. Hindi po. Kaya mo ba? Ay, hindi po. Incest, ha? Okay. Hindi po, hindi po. Sino isang lalaki ba dito? Si Pablo po, Pablo Palma. Okay. Si RD po siya doon. Okay. Sige. Pero hindi po yung tatay. Hindi po. Thank Ano you mo po. siya? Gano'n. Di ba? Boyfriend ko po si RD. Okay, sige. Yes. Hindi natin i-propose. Sige, Yes. para baka may masabi pa si Kim, may di ba? mas-spoil pa. Si Mon na lang. So, Mon, anong seremonyas no? Pag nakipag-love scene ka sa kay Micaela, may bago kang ginagawa? Wild ka pa rin ba? Kagaya noon? O tahimik ka na ngayon? Laging pinag-uusapan namin yung eksenang gagawin namin. In fact, bago pa kami magsimula, tinatanong na kami ni Direk kung ano mga restrictions namin. Nagsusum meeting kami para pag-usapan kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Dahil si Micaela naman, 3 beses ko nang nakatrabaho, yung isang ginawa namin na ang title ay sponsor, may love scene din naman kami doon. Alam ko na mga restrictions niya. At ano naman, as an actor, maski na naman pa, lagi ko namang nire-respeto yung co-actor ko. Di ba? Maraming, kahit hindi na sabihin sa akin kung ano yung restrictions, alam ko na yung mga dapat na hindi gawin at dapat gawin. Kasi may nagagalit noon, di ba? Oo, kasi di ba, syempre at the end of the day, actors, artista naman yan, hindi naman yung totoo, acting yun eh. So, respeto din para sa co-actors natin kung love scene man yung gagawin. Napaka-importante nun. Kaya naman siguro, maganda ang mga feedback na sinasabi ni Micaela about me as Koa. Kumusta ka naman? Kumusta ka ngayon, Mon? Kumusta ka? Ako ay okay na okay. Medyo hindi ko pa lang pwedeng i-reveal yung ibang mga pelikulang ginagawa ko, pero may 4 na pelikula akong ginagawa. Tapos ganun pa rin naman. Tito Jun, mula nagkasama tayo, panahon pa ng Seiko, di ba? Okay. So, alam mo na nga. Wala naman Seiko, budista na nga. Kaya nga, ibig ko sabihin, ganun nakatagal. Kaya. Walang pinagbago, ganun pa rin. Passionate pa rin ako. Mahal na mahal ko pa rin ang trabaho ko. Kung ano yung maiaambag ko, like dito sa VMX, being an actor for 30 years, kung ano yung mai-share ko, kung ano yung maiaambag ko as bilang artista na makatulong sa VMX, sa proyekto, sa mga co-actors ko. Ginagawa ko yun para makapag-ambag. Kapag naman love life mo? 0 ang love life, matandang binata, walang pag-uusapan tungkol sa love life. O sige na, sige, nire-respeto kita mo. Congratulations, good na ako. Thank you. Thank Thank you, you. Leonardo. Okay, maraming salamat po. Now, moving on to batch 2, we have Kiko Escuadro, Mark Magalia, and Rodel Fernando. For now, from Radar PH, Kiko Escuadro. Hello po. Ay po, first question po kay Sir Mon. Sundan ko lang po yung tanong kanina na-mention mo 30 years ka na sa industry. Ano po yung secret ng longevity na mag-stay dito sa industry? I guess wala namang secret, basta minamahal mo naman yung trabaho mo, wala kang
tinatapakan, nag-deliver ka kung anong hinihingi ng direktor. Pero ang tingin ko ang major ay pakisama. Kasi napaka-importante nun sa industriyang to. Ang dami ko ng nadaanan na mga artista dumating, nawala, dumating, nawala. Pero at the end of the day, yung mga nagtatagal, laging attitude ang pinaka-importante. Kahit gaano ka pa kahusay, kung bastos ka katrabaho, kung unprofessional ka, hindi mo pinapahalagahan ang kapwa mo, oras ng kapwa mo, o yung working attitude mo ay hindi kagandahan. Parang hindi ka gusto siguro makatrabaho ng mga producers, directors at mismong co-actors mo. So I guess yun ang pinaka-importanteng aspeto kung bakit ako tumagal. Walang makapagsasabi na hindi ako, kumaga may bad attitude ako o bad working attitude. Secondary na lang yung nakakapag-deliver ka o mahusay ka. Siyempre, kailangan pa rin naman, kahit ang bait mo, kung nagkakalat ka naman, take 10 na, hindi mo pa makuha yung eksena, wala din. So, that combination, attitude at yung galing pa rin kahit pa paano. May mga na-experience ka na ba ng hindi magandang attitude? Sorry? May mga na-experience ka na for 30 years na mga artistang hindi naging magandang attitude towards you? Marami akong na-experience, pero syempre, hindi ko naman yun pinapansin, hindi ko yun iniinda. Dahil sabi ko nga, in and out lang naman yung mga ganon di ba? May makakatrabaho ka, hindi nagbasa ng script, di ba? Hindi alam anong gagawin, o late ng kalahating araw, madami, walang respeto, di ba? So, okay lang naman yung lahat kasi yun nga, sa kanila rin yun sa kanila rin yun babalik isa, 2 pelikula, 3 pelikula, after nun, wala na. So as a veteran actor na kasama mo po yung mga baguhan, paano mo po sinigurado na magiging komportable sila sa iyo? Naririnig natin maraming mga veteran actor na parang nagtatampo pag hindi sila pinate, di ba? Yes. Para bang nababasto sila. Ako baliktad Umpisa pa lang, hindi ko kilala yung actor, baguhan, ako na agad ang nagpapakilala. Ako na agad ang nag-initiate ng... Kasi ganun din yun naging baguhan din ako nung time na yon. Kunyari, Eddie Garcia, di ba? Babatiin ko ba to? Sino ba ako? Parang ganun, may konting alinlangan ka So, pero kung si Eddie Garcia ang unang bumati sa'yo, which is, ganun siya, magpapakilala siya, maaano ka pa ma-overwhelmed ka pa na grabe naman yung pagka-humble nito, siya pa yung nagpakilala. At ako ganun din. So, sa maliit na umpisang yun, nagiging confident na kami nung co-actor ko na ako ang unang magpapakilala, ako ang gagawa ng initiation para magkwentuhan kami, tatanungin ko siya kung ilan na nagawa niya, ano bago ba siya, etc. So magkakapalagayan na kayo ng loob. Papunta dun sa eksena, mas relax siya. Ma-execute niya ng mabuti yung karakter niya kaysa yung kinakabahan siya kasi parang ang suplado mo o ang taray mo o ang diva mo. Parang gano'n. Okay, thank you po. Second question kay Kim and kay Micaela. Anong naramdaman niyo na naging komportable agad kayo kay Sir Mon as a baguhang artista? Hello po. Sa akin po, syempre po, nung una, nandun po yung pressure tapos. Kasi, Mr. Mon, nagkado nga po yun. Pero nung unang kita po namin sa set, in-approach po agad ako ni Mr. Mon. Kasi ako po, parang nahihiya pa po ako, parang na-intimidate po ako. Kasi parang yung mga character niya nga po, di ba, puro kontrabida. So, tapos nag-usap na po kami, pinag-usapan po namin yung character namin. Tapos doon na po, mabilis lang po pakisama si Mr. Mon. And ako naman po, kahit anong environment po, kaya ko naman po mag-adjust. And hindi po siya mahirap pakisamahan.
Ayun, sobrang bait, sobrang professional. Okay, Kim, ikaw ba yung tipo ng artista na ikaw yung unang bumabate sa mga... Yes po, yes. Yes po. Lagi po, kahit sa mga prod, sa mga staff. Yes po. Okay. Amy Kaela, Um, since pang third year na, Ako. oo, yun. Same question lang din. Actually, yung first na ginawa ko project with Kuya Mon, Sexy Sin na din yung ginawa namin. Oo, yun, as in first time ko siya makakatrabaho, yun po agad yung ginawa namin. So, parang ako naman, Nabreak agad yung ice. oo, ako, his friends with my tita, and then nag-approach din ako sabi ko, kasi palagi ako nag-update kay Tita Lara, sabi ko, Mama, sila po yung makakatrabaho ko, yada yada yada. And then, she's like, oh, ikamusta mo ako kay ano ha, gano'n. Tapos ayun, sinabi ko sa kanya, I think doon mo nalaman na mag-tita kami, magka-related kami ni Tita Lara. Tapos, ayun po, gano'n sa naging comfortable na talaga kasi nga, yung trabaho, yun naman yung iniisip ko. So, para mas at least yung mukha ko, hindi halatang kinakabahan ako, ganyan. So, mas maganda po talaga na, nagkakausap po kami kahit hindi pa po kami magkaka-eksena. Ganon. Tapos, I think we hung out nung sa labas din, nung premiere night nung movie nyo. Ayun. So, nakasama ko na rin po sa labas si Kuya Mon. So, with Tita Lara nun. Tapos, ayun. Nag-enjoy lang kasi masaya lang. Masaya lang. Okay, thank you po. Congratulations. Alright, maraming salamat po. Ang susunod na mga tanong ay magagaling kay Mark Magadia from Maganda Ba Movie. And first question ko sa Kim muna and Micaela. Ano yung parang naging excited or naging enjoyable na part sa paggawa ng pelikula ng Ang Modista para sa iyo? Parang yung nilook forward nyo kasi dahil sa itong film na ito yung project na to, para sa project na to. Ako, for me kasi since comeback film ko, lahat talaga, yung mga scene kasi walang tapon. Lahat merong storya, lahat merong importante siya. So, pero yung excited lang talaga akong mag-acting ulit kasi na-miss ko. Tapos, ayun, since drama ulit, parang at first, pressured ako kasi sabi ko nga na direct nung nag-Zoom meeting kami, sabi ko, direct, pwede ba mag-script reading tayo? Pwede ba workshop? Ganyan. Kasi feeling ko nakalimutan ko na umarte. Kasi, ayun nga, 6 months akong hindi tumanggap ng trabaho. Pero nung nag-start na kami mag-shoot, grabe yung tiwala sa akin ni Direk. Kasi hinayaan niya pa rin akong maging ako na, kasi may mga, syempre, may mga pa rin po ako sa, mga natutunan ko sa previous films, ganyan. So, parang hinayaan niya rin po ako maglaro. Pero may mga parang challenges nito na even na parang napahinga ka for a while. Opo, parang akala ko hindi ko na kaya umiyak. Kasi before nahirapan po ako umiyak. Pero nung film na to, grabe yung pag-boost nila ng confidence sa akin. Kaya, alam ko yung pag-iyak ko. kasi nabigay, I feel like, binigay ko talaga yung best ko. And dito sa pelikula na to, parang I can say that I can act talaga. Really watching for that. How about you? Sorry, pwede po ba ulit? Ayan, ano na lang yung parang nag-enjoy ka or you were excited? Yung reason para mag-excited ka sa paggawa ng video? Pangalawang movie ko po yung Modista. So, sobrang excited ko po. Tapos, yung role ko po dito is villain ako. So, sobrang challenging. Nakaka-excite, sobrang. Ang ganda ng role ko, kaya... This is parang first time mo maging parang... Yeah, opo. So, first time ko na role na villain siya. So, sobrang challenging. Sobrang nakaka-excite. Sobrang excited ako. Nung nabasa ko po yung script,
ayun, nakaka-excite. Kasi ang ganda po talaga ng role ko. Parang may mga learnings ka naman na now that you portray, parang yan, badly na character. May mga learnings. Mga natutunan mo sa pag-portray ng villain na... Parang ano po kasi, yung role ko dito medyo relate po ako sa personal life ko. So, ayun, marami po akong naging realization na ganun po pala talaga. Ganun. Baka may spoil kayo na And last question na lang kay Sir Mon. With 30 years of experience sa industry, meron ka pa rin ba parang hinahanap na parang dream project or a project na meron kang hinahanap na magiging co-star? To be honest, wala naman akong ina-expect o hinahanap na role para sa akin. Hindi ko naman na kumbaga hinahangat na magbida o magkaroon ng pelikulang parang ako ang ano. Ang challenge kasi sa akin lagi yung characterization, kung paano ko siya ipo-portray. Sobrang excited ako palagi every time na may role akong gagawin, yung preparation nun, kung paano ko siyang babaliin. Kasi yung goal ko lagi, hindi ka pareho dapat nung huli kong ginawa, kahit na parehong role mismo. So, napaka-challenging yun sa akin. Kung dream role naman, wala rin. Parang, kahit ano, basta ang goal ko ay ma-execute ko siya ng kakaiba at maganda. Magmula physically hanggang emotionally. Okay, thank you Sir Mon. And good luck with Alright, very good discussion going on. Let's keep it going with Rodel Fernando from Abante TNT at Marisol at Academy. Ano, killer question. Una kay Mon, kasi kita ninong kanina ni Kuya Jun eh. Sabi niya, kumusta daw ang love life mo? Ang itatanong ko naman, kasi ang dami mong trabaho, puro trabaho, kumusta ang sex life mo? Ano ka ba sasagutin niyo? Hindi ko maikwento ng eksakto eh. Kaya mo yan? Siyempre, hindi naman tayo magiging tao kung walang sex life, di ba? Wala, ganun-ganun lang. Kumbaga, meron naman akong mga dinidate, meron naman akong mga, wino-workout na relasyon. Pero siyempre, at the end of the day, ito yung mga pasta ang kinikwento ko. Hindi din nagtatagumpay siguro dahil nga sa mindset ko. Dahil siguro, medyo, alam mo na, aging na tayo. Hindi na katulad nung bata na talagang, iba ang priority natin. Ngayon kasi iba na yung mindset ko eh, di ba? Parang pampamilya na siya eh. So, dahil binata ako, mahirap nang maghanap ng tutugma sa thinking ko o sa mindset ko. So, laging hindi successful ang mga relasyon. Kaya parang tinanggap ko na talaga na matandang binata na ako. Ito na yun. Ganon? Okay. Kina Kim at saka kay Micaela, may connect sa title ng pelikula nyo. Kung meron kayong tataihin na nasira sa buhay ninyo, ano yun at bakit? Parang mas madali po sagutin yung, kamusta yung sex life? Madali sagutin yun. Nakwento mo na yung mga tatahingin mo. Alam mo yan. Siguro po yung yung relasyon ko po sa tatay ko talaga. Bakit? Ano nangyari? Ano po, ayaw na lang po siya share. Pero yun po yun. Okay lang po. Ay, ganon? Share mo naman. Alam mo, parang may tampulang po ako sa kanya. Pero hindi yung pagpapasexy mo, hindi yun. Ay, hindi po, hindi po. Okay, iba? Yes po. Okay.
Ikaw, Micaela, mukhang malalim yun sa'yo eh. Hindi, dali lang yun. Ako kung may tatahiin ako sa buhay ko, siguro yung the past few months, years na nasayang ko. Ano yun? Kasi may mga works ako na hindi ko tinanggap. Parang andun yung panghihinayang sa akin. Ganun po, na sana tinanggap ko tong proyektong to. Sana, tapos sa personal ko naman na life, parang sana mas minahal ko yung sarili ko. Ay, bakit? Kasi mas mahal ko po yung ibang tao, mas mahal ko po yung mga taong nakapaligid sa akin. So, minsan nakakalimutan ko na po na mahalin yung sarili. So sana, kung matatahi ko yun, mababalik ko yung time na gano'n. Sana naging balance ako. So may connect sa nakarelasyon mo for sure. Ay, single po ako. Okay, thank you. Alright. Very great question. Galing tinahi, no? Sa ang modista. Okay. Maraming salamat. And bringing up the rear are Bernard Santos, John Bueno, and Ian Lee Estrella. Ngayon, from My Movie World, let's hear from Bernard Santos. Hello, good afternoon. My question is for the cast, kina Mon, at Kim, and Micaela. We have messages mo for laging nagugulat, mga kakaibang eksena. Kayo ba personally, meron kayong unforgettable experience so doing the movie na parang nasayahan kayo na na-execute nyo ng maayos kahit challenging siya? Okay, pwede raw, sabi nito. Sobrang na-excite ako dito sa pelikula to kasi kakaiba siya. And the first time ko rin po na gawin tong eksena to. Kasi syempre, ang modista meron niyang manikin na doon mo ilalagay, ipapatol yung mga damit na tinahi ko, gano'n. Dito sa pelikula to, first time kong sa buong buhay ko actually, na sexy scene sa isang manikin. Dalawa, babae at lalaki. So parang, doon po talaga ako na-excite, na-challenge ako kasi paano ko ba siya ma-execute ng maayos? Paano ko ba siya ma-execute na sexy, ganon? Kasi ako lang yung gumagalaw dun eh. So parang challenging din siya kasi syempre yung manikin, mahirap siya, like, kapag mali yung hawak mo, pwedeng matanggal yung kamay, gano'n. So, ayun, happy naman ako kasi na-execute namin siya in a very professional way. How about you, Kim? Yung sa akin po, yung love scene ko with my boyfriend. Sa hagdan. Nahirapan ako sa hagdan kasi ang hirap po. Pero okay naman po. Kinay naman po kami ni Derek and naging okay naman po yung result. Sobrang challenging lang po talaga. Ayan. Thank you. Sa akin, love scene din eh. Ang medyo challenging doon eh. Medyo nahirapan ako doon sa habang sinusukatan ako ng modista papunta doon sa unang attraction namin. Medyo kakaiba din yun. Iba yung execution ni Direk doon. So, na-challenge ako doon. For my second question for Kim and Micaela, is this your first time working together? Yes po. Yan. So, question ko, ano yung ina-admire nyo sa isa't isa? And how do you guys support each other? Since si Kim baguhan and Tom and Micaela, ano yung dynamics ng working relationship? Ako po, nung una, sa totoo lang, ay masasabi ito, na-intimidate ako kay Ate Mika. Hindi seryoso po kasi pagkarating niya po, tahimik siya. Talagang work talaga siya. Pag yung pinag-uusapan lang namin nung una as in work lang. Pero after naman po, nung wala na kaming sequence, nag-usap na po kami. Doon ko na po siya, doon na po kami nag-chika-chika. Doon niya na po nasabi na
nasabi po sa akin na talagang work ka, di ba? Work mode, parang gano'n. Talagang nasabi niya sa akin, so nag-guess ko na si Ate Mika. Kasi ako po, makulit ako sa set. Makulit ako sa set. So parang naano ako kay Ate Mika kasi work mode talaga siya. Tapos after sequence niya, ano na lang siya, nasa isang tabi na lang siya. Ayun. Tapos, humingi rin po ako ng tips kay Ate Mika. And, yun, thank you. Thank you. Ayun po. Ayun, totoo naman po kasi yun. Palagi ko naman din po sinasabi. Kasi at first, hindi lang po siya yung nagsasabi sa akin na intimidating ako, ganyan. Kaya minsan hindi nila ako kinakausap. Well, ako po kasi, pupunta ako doon. Magkakaya ako sa lahat. Sa lahat po, broad, simula sa utility, medic, ganyan. Kinikilala ko po silang lahat. Pero po, pag start na nung work, parang gusto ko po kasi focus talaga ako sa trabaho kasi ayun, syempre gusto ko maganda talaga yung gagawin ko. At saka nakaka-ano rin po, para maka-help din po sa iba, ganyan na ako basa ako ng basa ng ganyan, nakailang basa po ako bago kami nag-start na mag-shoot ng pelikula. So nung kapag may time naman po, especially kapag hindi heavy yung eksena, nakikipag-bonding naman po ako. Ganun. Kaya din ko muna nila kilala talaga si Kim. Pero at first, parang nag-observe din ako. Pero yun, sobrang bait na bata, sobrang nakakatuwa lang kasi nakikinig po talaga siya. Thank you guys, and good luck. Thank you. Okay, maraming salamat po. Ngayon mapakinggan natin John Bueno from kumangkao.com. Hello, good afternoon, guys. Maybe my first question is for Direk. I've seen the line of your work, and most of it was mostly for writing and screenplay. Now that you actually directed this particular film, sir, did it make a difference because you know you've written and done screenplay on movies before? Mas madali ba sa inyo because of that experience? No. Before kasi yung nag-start po ako sa mga film festival, Grand Film Festival ng mga film. Yung una po sa Cine Filipino with Miss Elizabeth Oropesa. Then second is from Cinemalaya 2022, yung Bad Joy. So lahat yun puro wholesome siya, walang sexy, walang ano. Pero nung makilala ko si Direk Roman, nag-pitch ako sa kanya ng mga script. So na-approve yung palipat-lipat, papalit-palit, at saka yung Las Ilusionadas. Yun, doon ako nag-start magsulat ng erotic. Tapos after noon, sabi niya, ipuproduce daw niya ako ng film ko, yun na nga, yung Tusok-Tusok, yung kay Sahara Bernales. Tapos ito at saka yung dalawa na to galing sa Viva na script. Kaya okay lang naman po yung pagsulat ko ng erotica kasi ang erotica naman is part naman siya ng genre ng pelikula eh. Yes. At saka ang ko naman, parang sulat ako ng erotica, lahat ng sexy, kailangan may pinanggalingan at may pagtunguhan. Ayoko magsulat siya na ilagay ko lang dyan para sa kalibugan. Kailangan kasama siya sa kwento. Kaya ayun, yun ang inaano ko na magsulat ng yung kailangan yung erotiko may purpose. Okay. So, mas na madali ba siyang na-execute because you had experience na writing? Mas madali ba kayong naging director because of that? Okay naman yung mas madali magsulat. Yeah, kung ako magdidirect, mas madali kasi habang sinusulat ko na siya, parang didirect ko na siya. Unlike sa pag binibigay ng Viva sa akin na ng mga script na sabihin nila, i-direct mo ito, pero hindi ako writer. Doon ko pa lang siya aralin yung mga kung anong treatment na gagawin ko. Unlike sa pag ako nagsulat,
mas dinidire ko na siya. According to what you imagined it. Alright. Thank you so much, Thank you. sir. Thank you. My second question is for Micaela. Okay, you mentioned earlier that it has been like 6 months prior to this project. What made you decide to go back and do this film? Ang reason po kasi kaya ako nag-stop muna, nag-pause lang naman ako dahil napagod lang. Gusto ko lang magpahinga talaga. Pahinga, and then nagpaalam naman po ako kay Boss Vic. Tapos, ayun, may mga pinapasa pa rin po siyang mga projects. For you? Opo. Baka inaano niya na baka bumalik ako kapag nakita ko nabasa ko itong material na to. Ganon. So, after 6 months, kaya tinanggap ko po ito. Tapos, syempre, nung nabasa ko yung material, yung script, parang sabi ko, another challenging role na parang hindi lang yung acting talaga na yung matitest sa akin dito. Yung skills ko, yung bilis ng utak ko pagdating sa pag-learn ng bagong bagay, learning new skills, ganyan. Kasi yung last na ginawa ko po, bangkera, tinuruan din po ako paano mamangka doon. On the spot din. So dito, sa Manisa, tinuruan din po ako on the spot. So parang very nakakatuwa lang din po kasi natetest ko yung sarili ko. Kung magaling ba ako. Kung magaling ba talaga ako. Natututo ka na magkaroon ng bagong skill every time that you do. Yes, yun po yung nakakatawa sa paggawa ng film. Kasi iba-ibang bagay po yung natututunan ko. Okay. Marunong ka na ba manahi talaga? And can you tell us, like yung experience mo, nakapagtahi ka na ng sarili mong damit? Hindi po. Okay. Hindi ko po talaga siya nagawa. Parang yung process po ng bago ka magtahi, yung paggugupit, pagsusukat, ganyan. Tapos yung sa pagpapa-under ng makina. Opo, yung pag-pedal sa makina. Kasi mahirap po talaga siya. Sobrang hirap talaga ng trabaho ng mga modista. Kaya nakakabilib lang na, alam mo, kailangan talaga sharp ka, very focused ka sa isang bagay sa ginagawa mo para maging maganda talaga ka. So ako po, yung na-experience ko, na-try ko po talaga Will it be explained in the film also kung bakit puro male yung mga clients mo? Nagkataon lang yun. Hindi ako. Well, may babae naman din po. May babae naman po. Hindi lang, balance naman. Alright. Okay, can't wait to see the film. Thank you so much po. I'm excited for you guys to see your film. Alright, maraming salamat, John Bueno. Now, last but not least, let's hear from Ian Lee Estrella, also known as Tito Ian. Hello, Vali. Congratulations pala. Yung unang question ko for Sir Mon at kay Kim, yung relationship niyo dito sa film na to is magkatagal. Kumusta yung working experience niyo? Kasi knowing na Sir Mon is experienced, tapos Kim medyo bago lang. Kumusta yung dynamics niyo behind the scenes? Hindi yung sa roles na. I'm sure may mga natutunan ka, Kim, from Sir Mon. Pero Sir Mon, ano din yung napansin niyo na magandang parang bagay na feeling mo magiging magagamit niya moving forward sa career? Nung nag-shooting kasi kami, kumonect na kaagad ako kay Kim dahil nga anak ko siya dito sa pelikula. Nag-initiate na ako ng mga conversations about her family, my family. In fact, magkakilala yung family namin. So, doon na nagsimula yung, kumbaga, bonding namin para maging komportable kami na father-daughter relationship. So, doon naman sa... Actually, mas natuto ako kay Kim eh. Kasi mas nakikita ko yung rawness niya as an actor. Mas natututo kasi ako. Ang tendency kasi ng mga katulad naming artista na matatagal na, may pattern yung acting. Alam mo na kaagad yung gagawin mo.
Pero pag si Kim kasi, inosente siya eh. So raw yung acting niya. Hindi niya nire-rehearse, hindi niya iniisip kung ano ang tama o ano ang mali. So, mas nakakahugot ako doon. So kung kinakabahan siya, naano ko yun, na-absorb ko yun. So mas maganda yung nagiging eksena namin o yung ano namin, kumbaga rapport sa isa't isa pagka ganun. What do you mean? Ayun, kasi diba, kumusta yung working relationship with Sir Mon, lalo na when it comes to yung roles nyo as father-daughter? Kasi po, nung una kami magkita ni Mr. Mon, yun nga po, nag-connect na po kami and nagkwentuhan po kami and may mga mutual po kami kakilala. So, doon na po kami mas lalong naging close and humingi po ako ng mga tips and mga do's and don'ts. Ayun, so mas naging malalim po yung connection namin dalawa as artists. Ayun po. Kay Mika naman, tawag na, na-mention po kanina na nasabi mo na na-miss mo na umarte. Medyo matagal na yung last na movie mo. And nanghingi ka ng workshop kay Direk. Kumusta yung process nung pagbabalik sa acting? Meron bang naging challenge para bumalik dun sa kung paano yung dati? And nakita ko sa trailer na may mga intense na mga acting scenes na sa dulo. And kumusta yung experience? Ayun, same. Well, yung ginagawa ko naman po ngayon, ginagawa ko rin naman siya before. Pero may paninibago lang din siguro po. Tapos, ayun, kaya nga po nung pagbigay sa akin ng script, basa po ako ng basa. Paulit-ulit. Gabi-gabi ko siya binabasa. Tapos, tinatry, pati po yung mga linya ng mga ibang binabasa ko po talaga. Inaano ko kung paano nila i-deliver itong linya, kung paano ko i-deliver yung linya ko. Ganun. Ewan ko, ganun ako magbasa talaga ng script. Paulit-ulit po. Kaya kapag biglang na-board ako, ganyan, babasahin ko po talaga paulit-ulit. Tapos, tinatry ko po manood ng mga ibang pelikula na related din dun sa pelikulang gagawin namin. Ganun po yung process po. And then, nung on the way na kami papunta sa location, ayan, minamessage ko si Tita Lara, tinatawagan niya ako, ganun, sabi niya, if you need help, tatawagan ko siya. So, ganun naman po yung ginagawa ko, especially kapag may mga heavy scenes, ganyan. Kaya minsan, nakikinig po ako ng music para makahugot ako, ganun. Kapag nahihirapan po ako makalabas ng emosyon. Ayun. Yun lang. Thank you so much and congratulations. Thank you po. Alright, and that's it for our Q&A. Maraming salamat to our friends from the press who participated. Okay, now I open the floor to you guys. Any final words? Don't forget, we're also live online. Simulan natin kay Direk. Kailan ba lalabas, Direk, ang Modista? Yes, supportahan niyo po kami sa August 7 po, ang Modista. Kakaiba naman tong pelikulang to. May drama na erotica siya. Thank you. Thank you. Over to you, Sir Mon. Yes, maraming salamat sa inyong lahat at sana matulungan nyo kami na mas mai-promote pa ang Modista. August 7 sa VMX streaming. Thank you. Una po sa lahat, salamat po sa pagpunta kahit maulan po. Nagpunta pa rin po kayo, so thank you po. Supportahan niyo po kami sa August 7, ang Modista streaming on BMX app. Ayun. Thank you. And Micaela, bakit kailangan panoorin ang Modista? Yes, kailangan niyo pong panoorin ang Modista. Dahil bukod sa comeback film ko to, ay nagbabalik po ako. Sobrang ganda po talaga ng kwento nito. Lahat ng artista, binigay po namin lahat yung best namin. Kaya, I'm inviting you guys to please watch ang Modista on August 7, only on BMX. Fantastic. Alright, palakpakan naman natin, of course, director and our cast. Let's have our final group photo po, please, here in front of the table.